Hello po muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po muli sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa mga kababayan, shoutout po muna kay Ma'am Gina Ray ng Germany, Berlin, Germany po mga tambay. At syempre po kay Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo po sa mga biyaya pong pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Syempre po shoutout din po kay 29. Syempre po pagalingin nawa at palakasin po kayo ng ating lumikha mga kababayan. At syempre po kay Ma'am LB, Louis Vuitton, at syempre po kay Sir Manny Dinero, at syempre po kay Grace Obet ng USA, Narciso Esteban ng Bulacan, shoutout po sa inyo, at syempre po kay Reynaldo Pexon, shoutout po mga kabayan. At syempre po maraming salamat po sa suporta po ninyo sa inyong lingkod. At syempre po shoutout po sa lahat po ng ating subscribers at ang mga kababayan nating Pilipino sa saan man sulok ng mundo. Shoutout po, mabuhay po kayo mga kababayan. Ingatan nawa. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, sumagot na po. Dinimanda po ng mga vloggers ang kapitapitagan po. Kapitapitagan ang isang congressman o representative po mga tambay na si Ace Barbers. Ang may committee po na isang Quadcom committee, kasama po siya ron, at Stricom committee mga tambay. At talagang sinasabi po ng congressman ito ay gumagawa raw po sila ng batas para sa fake news mga tambay. Ibang klase. Samantalang napakarami ng batas para usigin ang gumagawa ng fake news kung meron man. Di ba? Dahil meron na po tayong pinapataw na parusa katulad po ng mga libelous o libel cases na ngayon po ay sa kanya po ipinataw po ng mga vlogger mga katambay. Komentuhan po natin ang kanyang sagot dito po sa balita, mga kababayan. Pakinggan po natin. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Sabi ko nga, kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa Tricom. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment case, no, para lang mahinto yung investigation at yung committee hearings ng Tricom. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded, no, by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not name names. Binubuo ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatanda ang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema para ipatigil ito. We still need more, no? Kaya nga gusto namin sana itong mga vloggers na ito na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila, no? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platforms at hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Bukod kay Barbers, binuweltahan din ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang fake news na hindi raw aprobado ang daily subsistence allowance ng mga sundalo. Git niya, hindi dapat maapektuhan ng mga sundalo sa fake news at ang pondo ay secured at maibibigay sa kanila. Kalakipaan niya ang dagdag allowance ng mga sundalo. Mula 150 pesos kada araw, itinaas ito sa 350 pesos o 10,500 kada buwan. Kapwa hinimok ni Suarez at Barbers ang publiko na huwag maniwala sa fake news at maging mapanuri. Para sa agenda, Zandro.
Kaya nga po nanunuri po ang mga vloggers katulad po ni Kamanong. Sinusuri po ni Kamanong ang trabaho po ng mga mambabatas. Ano po ang ginawa ng mambabatas sa 3 taon? Nakita po ni Kamanong, puro pamumulitika. Nakatutok lang po sila saan? Sa mga Duterte. Kay Vice President Sara Duterte. Ang malaking problema ng bansa, natutukan po ba nila? Nabigyan po ba ng tulong ang Pilipino? Ano po ba ang napakagandang nagawa po ng 19 Congress sa ating bansa? Tuliksain po ng tuliksain ang Duterte. Imbestigahan ang mga kumakampi, sumasang-ayon sa mga magagandang layunin ng mga Duterte. Tuliksain at tuliksain din at bigyan ng problema pagka sila ay kinikriticize mo na at nagtatanong na sa kanila, gigipiting ka na nila at napakadali po nila magpataw ng contempt, mga kabayan. Ngayon, may kaso na po kayo. Ngayon, dun po kayo magpaliwanag sa korte dahil sinampahan na po kayo ng kaso ng mga vlogger sa pangunguna po ni Atty. Trixie Cruz Angeles at ni Dr. Badoy at napakarami pang vloggers, mga kababayan, ang nagsampa po ng patong-patong na kasong libel dito po sa mga congressman na ito. Lalong-lalo po kay Congressman Ace Barbers, mga kababayan. Napakatindi po Ang problema ng bansa, nakatutok lang po sila sa Duterte saka sa vloggers ngayon para po yata mailihis ang problema ng bansa. Ano po ba ang problema ng bansa? Ang nakikita ng taong bayan, korupsyon. Wala silang investigasyon para masabi nyo na napakarami nyong nililinis at pangunahin na kailangan gawin. Katulad kanyo, priority nyo na wakasan ng fake news sa ating bansa. Pero hindi nyo naman po priority na wakasan ng korupsyon sa ating bansa. Di po ba? Hindi nyo po tinutugunan ang mga issue ng korupsyon sa ating bansa. Wala kayong investigasyon. Napakagaling nyo po maghanap ng investigasyon, lalo sa sinasabi nyong ninakaw, kinurap ng Vice President. Pero pagdating po sa napakalalaking korupsyon na natutuklasan ng mga Pilipino, lalo-lalo po ni dating Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ni Congressman Ungab, ni Atty. Vic Rodriguez, wala po kayo aksyon. Wala po kayo investigasyon. Katulad po niyan yung nangyari pong pirmahan, hindi nyo po inimbestigahan yan. Natotoo po ba na nagkaroon ng kapalit na halaga sa inyong mga opisina ang 100 milyon at mahigit pa doon sa ginawa nyong impeachment kay Vice President Sara Duterte? Wala po ba kayong investigasyon dyan? At wala rin po ba kayong investigasyon sa 2025 national budget na napakaraming blanco na nalagyan ng hindi bababa sa 241 billion. Wala po kayong investigasyon diyan, mga congressman. Wala po, di ba? Ang nangyari po sa paglipat ng pera ng PhilHealth, wala kayong investigasyon diyan. Wala. Lalong-lalo sa pagbebenta ng ginto. Wala rin po kayong investigasyon diyan. Sa flood control na napakaraming namatay sa Bicol, hindi bababa ng 200 ang namatay nating kababayan sa Bicol. Wala po kayong investigasyon diyan kung sino ang dapat managot. Bakit nagkandaleche-leche ang flood control na programa ng Pangulong Marcos na pinagmalaki pa sa SONA na hindi bababa sa 5,500 flood control na natapos na at marami pa raw natatapusin. Ganong karami po, mga kababayan. Pero itong mga congressman na ito, nakatutok lang po sa mga nagkikriticize sa kanila. Mga kababayan, ibang klase. Kaya karapat-dapat lang po talaga patawang kayo ng mga kaso katulad po na sa inyo ibalik ang libel cases, mga kababayan. Dahil unang-una, masyado nyo pong kinikitil ang kalayaan ng Pilipino. Lalong-lalo ang kalayaan sa social media. Napakarami na pong nagdaang administrasyon. Pero kayo lang po, bukod tangi lang po sa 19 Congress, ang mga sobrang balat sibuyas. Bakit? Ayaw nyo po bang criticize kayo? Lalong-lalo sa issue ng korupsyon? Gusto nyo ba mapagtakpan ang nangyayaring mga korupsyon sa 19 Congress? Ayaw na rin mismo yan sa Vice President na napakaraming pera ang kinukontrol ng 2 tao ayon sa Vice President. At ganun din ang mga sinabi ng dating Pangulong Duterte.
na napakaraming, istapa na ginawa ng 19 Congress? Hindi kaya ng mga paglipat ng pera, mga kababayan, at pagkontrol sa pera ng bayan? At napakatagal nyo na rin tinatago, Congressman Barbers, ang inyong mga budget na nanggagaling sa taong bayan. Walang public hearing yata ang inyong mga pondo. Hindi namin nakikitang pina-public hearing ang mga pondo nyo. Ang inyong mga opisina, magkano ang natatanggap ng inyong opisina na pondo taon-taon. Walang public hearing. Tapos sasabihin nyo, magtitiwala sa inyo mga Pilipino. Yung inyong MOOE, yung inyong mga extraordinary expenses, ay liquidation by certification lang yata ang binibigay nyo sa COA. Nagtatanong lang po si Kamanong. Di ba? At yung libro nyo, never nyo nang binuksan sa taong bayan ang libro nyo. Hinahamon kayo ni dating Pangulong Duterte na buksan nyo ang libro nyo at na magkaalaman kung sino talaga ang magnanakaw, sino talaga ang korap sa mga politiko sa ating bansa, sino ang pinaka-korap na institusyon. Di ba? Ayaw na ayaw nyong buksan ang libro. Napakatagal na panahon. Nakasarado ang libro nyo sa taong bayan. Hindi namin alam kung saan, kung paano nyo ginagastos ang pondo namin na hinahawakan nyo. Samantalang ang trabaho nyo ay gumawa lamang ng batas. Saan ka nakakita? Ang trabaho ng legislative, di ba, ay gumawa ng batas, magbalangkas ng batas. Hindi po nyo trabaho ang magpamigay ng ayuda. Di ba? Hindi ko ba nagtataka? Ang priority, trabaho ng mga mambabatas, gumawa ng batas. Kaya nga mambabatas eh. Pero ano po nangyari sa 19 Congress? Naging trabaho na po nila ang ayuda. Puro ayuda po ang programa. Nagtayo pa sila ng akap, mga katambay, na napakaraming isyong pera, involved na pera, mga katambay, unbelievable. Kaya nararapat lang po yan. At sana po ito ay sa lalong madaling panahon ay matutukan po ito. At syempre po, madesisyonan po ito ng Korte hanggat maaari sa Korte Suprema, malaman po kung tama po ang ginagawa ng congressman, lalo-lalo sa pangunguna ni Congressman Barbers, kung tama po ba ang ginagawa niya. Nakitilin mo ang pamamahayag ng mga Pilipino, lalo sa social media. Yung freedom of expression at freedom of speech. Napakagaling nyo po magsalita. Kinu-question nyo ang mga vloggers, tapos sasabihin nyo, sisiraan nyo na sisiraan sa privilege speech nyo sa kamera. Tapos ang sasabihin nyo, wala kayong pinangalanan. Wala kayong pinangalanan. Ganon katuwiran po ba yon? Pagkatapos yung tukuyin itong mga vlogger na ito. Di ba? At ano pa? Sabihin nyo mga narco-vloggers, ibang klase, mga fake news vloggers, malilinis po ba kayo? Kayo po ba'y napakalilinis na politiko? Wala po ba kayong anomalya? Wala po ba kayong mga korupsyon? Yung korupsyon nga po, na napakarami, ni hindi po namin nakita na inimbestigahan nyo kahit isa sa 19 Congress. Kaya nga po kami, ano po ang sinasabi po namin sa aming mga kababayan bilang mga vlogger? Ano po, katulad po ni Kamanong, wag na po kayo ibalik hanggat maaari. Dahil wala po kami nakita na magandang ginawa nyo po ng 3 taon sa bansa. Ni hindi po kayo nakatulong sa mga problema ng bansa, ang institusyon ng Kamara at Senado. Walang naitulong. Naghihirap, naghihikahos ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino. Hindi naman po sila naghihirap eh. Itong mga politiko, never. Hindi po makakaranas ng paghihirap yan. Tayo maghihirap. Tayo nakakaranas ng mahal na bilihin, napakalaking gastusin. Ang middle class, ang mahihirap. Tayo po ang apektado. Sila hindi. Sagana po sila sa pera. Pakain po natin sila. Pasweldo po natin sila. Pati bakasyon nila, libre. Galing sa atin. Wala po silang mararanasang paghihirap. Lalo po pagka sila'y nasa pwesto. Di po ba mga kababayan? Wala po. Kaya nga po, wag po natin iboto itong mga ito. Hanggat maaari, komento na inyong lingkod. Wag na po natin iboto ang 19 Congress, lalo-lalo ang mga pumirma doon sa impeachment ng Vice President. Mahigit 200 po yan.
Alam nyo naman po yan mga kababayan kung taga-taga saan po yan, mga congressman na yan, sa inyong mga distrito, sa inyong mga probinsya. Kilala nyo po yan, mga tao na yan mga kababayan. Yung mga magagaling na congressman na yan. At syempre po yung magagaling na senador. Hanggat maaari, iboto po natin ang inendorso po ni dating Pangulong Duterte. Sila po ang makapagpapabago po ng muka ng Senado at siyempre po ng Kongreso. Yung mga investigasyon na hindi natin nakita sa kanila, makikita na po natin yan pag nakapasok na po ang pambato ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte. Napakarami po dapat imbestigahin. Napakarami pong issue na dapat pong tuklasin. Pera po ng bayan ang dapat pong tuklasin. Kung paano po nila ginamit o niwaldas kaya, kinurakot kaya, binulsa kaya, dinala kaya sa mga vault nila, dapat mo tuklasin yan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po mga kababayan. Siyempre po, muli po, maraming salamat po kay Ma'am Gina Ray ng Belrin, Germany at kay Kingston na 123 ng Hong Kong sa mga biyaya po na pinagkakaloob. At siyempre po kila 29, pagalingin nawa po at palakasin. At siyempre po kay Ma'am LB, kay Sir Dinero, kay Manny, Grace Obet ng USA, Narciso Esteban ng Bulacan, at siyempre po Reynaldo Pexon, mga kababayan. Mabuhay po at maraming salamat po. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa mga kababayan natin. Siyempre po sa inyo po, mga subscribers, maraming salamat po mga kababayan. At naniniwala po kayo sa layunin po na inyong kabayan, na hangad po na inyong lingkod, na mabago po ang ating bansa at mailayo po sa mga ganitong klaseng pamumuno na dinanas po natin ng 3 taon. Mabago naman po sana. At ito po yung mangyayari lang mga kababayan. Mangyayari lang po ito. Umpisa po ito ng botohan. Mangyayari lang po at magkakaroon po ng impact ang pagbabago kung mababago po ang muka ng Senado at Kongreso, mga kababayan. Pilitin po natin baguhin, lalong-lalo sa halalan. At syempre, mga kababayan, bago tayo magtapos, bantayan din po natin ang COMELEC. Bantayan po natin dahil napakaganda po ng binigay pong advice, at syempre po nagbigay na po ng babala si Attorney Respicio na ang COMELEC at ang machine na gagamitin, syempre po ay kailangan pong hindi tayo pumayag na ikonekta sa internet ang mga machine habang nagbobotohan, mga kababayan. Napaka-importante raw po yan dahil ugat daw po yan ng dayaan, sabi po ni Attorney Respicio. Thank you po mga kababayan. Ingatan nawa. Sa muli. Paalam. Bye-bye.